Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nagtapos nga sa recent regular season ng OKC Thunder na hawak ang #1 seed sa Western Conference. Ganun pa man, alam nga nating lahat na hindi pa rin sila championship caliber last season. Alam nga ng madami na kung makaharap lamang nila ang mga veteranong teams ay mapapauwi sila nito dahil sa kakulangan ng experience. Ganun pa man, ngayon nga ay nakita natin na andun talaga ang potensyal. Proven si Shai Gilgeous-Alexander na naglalaro at an MVP level kahit tuwing playoffs na. Matapos ang Alex Caruso trade, mukhang isang bagay na lang nga ang kulang upang maging isang totoong championship contender sila, at ito nga ay magkaroon ng isang lehitimong center. Si Chet Holmgren nga, kung titingnan natin ang kanyang style of play, ay mas bagay nga ito bilang power forward offensively and defensively. Wala nga siyang low post move. Kinakalabaw din siya ni Jonas Valanciunas noong playoffs at hirap sila sa Lakers noong regular season dahil hindi niya madepensahan si AD ng one-on-one. Mahusay na player at shot blocker si Chet Holmgren, ngunit mas bagay nga sa kanya maging roamer o maging help defender dahil sa kanyang build. Sa haba ng kanyang kamay at tindi ng kanyang timing ay makakapaglaro nga siya ng passing lanes at mahihirapan ng mga team na makagawa ng cross-court passes. Other than Chet Holmgren, ang backup center nga niya noong playoffs ay si Jalen Williams na may height lamang na 6'9". Imagine kung magkaroon nga sila ng starting lineup o Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren at isang legit na center, at may Caruso ka pa bilang 6-man. Ang pinakamababa nga sa 6-man lineup na yan ay 6'5" SGA na mga kaibigan. Kayang-kaya nga nila maging switchable sa depensa tulad ng Boston Celtics. Sang-ayon ka ba na isang tunay na center na lamang ang kulang sa OKC upang maging powerhouse team hindi lamang sa regular season kundi pati na din sa playoffs? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Ben Simmons. Sa 2016 NBA draft class ay siya nga ang #1 pick at naglaro siya na parang isang #1 pick sa kanyang unang mga taon sa NBA, even getting LeBron James and Magic Johnson comparisons. Siya ay nag-average ng 17 points, 9 rebounds and 8 assists per game sa kanyang second season lamang kahit na wala pa siyang jump shot. Ganun pa man, matapos sa mga mental health and physical health issues, matindi nga ang binagsak ng kanyang performance. Last season ay nag-average na lamang siya ng 6 points, 8 rebounds and 6 assists per game on 15 games na nilaro niya. From being considered as the next face ng NBA, na pag-iiwanan na nga siya ng mga batchmates niya na tulad ni Jaylen Brown na nanalo pa lamang ng Finals MVP at Championship, ni Brandon Ingram na All-Star caliber player pa din, ni Pascal Siakam na star player pa din ngayon sa Indiana Pacers, ni DeJounte Murray na max caliber player din, ni Domantas Sabonis na pinangunahan ng NBA sa triple-double, si Jamal Murray na NBA champion at Mr. Clutch tuwing playoffs. Mas relevant din sa kanya ang tulad nila Malik Beasley, Caris LeVert at Buddy Hield na mga key rotational players sa mga playoff contenders. Ang mga second rounders sa sila Malcolm Brogdon at Zubac ay mas gamit din kaysa kay Simmons, at ang mga undrafted players sa batch nila na tulad ni Fred VanVleet, Derrick Jones Jr., Alex Caruso at Dorian Finney-Smith. Kayo ba mga kaibigan, kung magkakaroon ng redraft para sa 2016 draft class, pasok pa din ba si Ben Simmons sa top 20 mo?